dito kay Jake ay hindi ito pinagkakatiwalaan ni Elise dahil nga lagi siyang galit kapag nalalaman niyang nagkikita ang dalawa, itong si Hope at si Jake. At nagalit naman itong si Elise kay Gabriel dahil nalaman ni Elise na ipinagkatiwala nga ni Gabriel itong si Hope kay Jake. At ayun, nag-away ang mag-asawang si Elise at si Gabriel. At ito namang si Jake at si Hope ay nagkaroon ng time na magka-chat or nag-message sila sa isa't isa. At nasabi nga ni Hope na nagugutom na siya, kung kaya naman itong si Jake ay nagluto ng dali-dali para sa pagkain nitong si Hope at dinala niya ito sa bahay ni na Hope, na kung saan ay excited pa nga itong nagluto itong si Jake. At ngayon ay kumatok na nga sa pintuan itong si Jake sa kwarto ni Hope, at itong si Hope ay excited siyang makita itong si Jake at nag-ayos pa nga ito ng kanyang sarili bago buksan ang kanyang pintuan ng kwarto. At yun ay pumasok nga itong si Jake at nasisiyahan talaga itong si Hope dahil sa kaswitan nitong si Jake, lalo na kapag binibigyan siya ng pagkain nito. At hindi isang kapatid talaga ang turing ni Hope dito kay Jake dahil nga may gusto siya dito, subalit pinipigilan nila ang kanilang mga nararamdaman sa bawat isa dahil ang alam nila ay sila ay magkapatid silang dalawa. Pero hindi nila maiwasan na magkaroon ng isang magandang or isang hindi 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 isang magkapatid ang turingan dahil nga nagkakilala sila ng hindi magkapatid. At sa totoo naman talaga ay hindi talaga sila magkapatid dahil pinipigilan lamang nito ni Jake na sabihin ang katotohanan na hindi niya kapatid itong si Hope. Subalit patuloy niya pa rin na ipinapakita ang isang maayos na relasyon dito kay Hope. Karoon naman ng selebrasyon sa kumpanya ni Elise kung saan dinaos ang isang pagdiriwang dahil itong kumpanya ng Senyodosa ay magkakaroon or magiging busy next week dahil nga sa kanilang magiging isang project sa Korean. At tuwang-tuwa itong si Elise at nagkaroon ng celebration pati ang kasama ang mga empleyado nito. So masayang nag-celebrate ang lahat ng mga empleyado kasama itong si Elise. Isa sa mga stockholder ng Senyodosa ay kinausap nga ni Marisa at sinabi iyon ng stockholder kay Elise at nagkaroon ng isang board meeting at nagsabi ito na inalok siya or sinabihan siya ni Marisa na magbenta ng kanyang shares dahil kung hindi siya magbebenta ng kanyang shares ay may mangyayari sa kanyang pamilya, kung kaya naman ay nananakot itong si Marisa at hindi doon natuwa itong si Elise. At syempre ayaw naman magbenta ng shares nitong si Miss Songson, kaso nga napipilitan siya dahil nga kinausap siya nitong si Marisa. At sumagot naman itong si Belen na malaking tulong daw ang kanyang impormasyon na ibinigay at nandoon din itong si Cesar sa board meeting kasama itong si Elise, kaharap itong si Miss Songson. Ito namang si Madam ay kinausap itong si Marisa na wala daw imposible kung gagawin nila or aalamin nila ang ikakapahamak or ang kahinaan ng iba or ilalabas nila ang baho ng iba para makuha nila kung ano ang gusto nila, sabi niya dito kay Marisa. At nagpasalamat itong si Marisa kay Madam. At sinabi din ni Marisa na kunti na lang ay makukuha niya na ang lahat ng board members nitong si Elise, kung kaya itong si Marisa ay hindi tumitigil talaga na para makuha niya ang lahat ng board members nitong si Elise ay gagawin niya ang lahat-lahat kahit nga ay ilabas pa nito ang mga baho nito. Yun ang kanyang nagiging alas para bumenta ito ng mga shares ng mga stockholders ni Elise. At sinabi rin ni Marisa na nasisigurado niya na hindi magsasalita kung ano ang mga dahilan ng board members kung bakit ito
nagbenta ng kanilang mga shares dito kay Marisa. At nasabi din ni Marisa na hindi niya alam kung paano niya pasasalamatan itong si Madam sa mga ideya nitong ibinibigay sa kanya para makuha ang mga or mabenta sa kanya ang mga stockholders nitong si Marisa at mapunta sa kanya lahat-lahat. At dahil sa sinabing yun ni Marisa na hindi niya alam kung paano niya pasasalamatan, itong si Madam ay nagsabi na ng kanyang request. Yun ay ang hiningi nito ang ulo ni Elise bilang kapalit ng lahat-lahat ng tinutulong niya dito kay Marisa. At syempre nagulat ng husto itong si Marisa sa hiling sa kanya nitong si Madam dahil kahit anong sama nitong si Marisa ay hindi niya kayang pumatay ng tao. Kung kaya naman ay pag-iisipan itong masyado ni Marisa dahil hindi siya mamamatay tao. So ayan na yung aabangan natin kung maibibigay nga ba ni Marisa ang buhay nitong si Elise dito kay Madam. For sure hindi niya ito makakaya dahil hindi mamamatay tao itong si Marisa. Masalma lang siya at gusto niya lang agawin ang lahat-lahat dito kay Elise. So tunghayan natin yan, and thank you so much for listening to my story, and this is only a review and reaction, and see you next episode guys. And tunghayan din natin ang kaso na magaganap dito sa Ang Sayo Ay Akin. So bye.